Hello mga ka-Team Harvest, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago po kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button at para updated kayo sa mga latest na mga posts. Hello mga ka-Team Harvest, for today's vlog, tayo na naman ay magre-review ng isa na namang seed packet, which is ang seed packet ng labanos o radish. At alam nyo naman po, ang labanos o ang radish ay isa pong masustansyang gulay na ginagamit po natin sa mga lutuing may soup o sa mga salad. Kaya kung kayo ay kumakain ng gulay na ito, tamang-tama ang video na ito sa inyo. At kung hindi pa kayo nakakapanood ng mga luma naming mga video, i-click nyo lang po yung mga link na nagpa-pop up po sa taas at i-click nyo rin po yung mga end screen boxes sa katapusan po ng aming video. Kaya kung kayo ay nagpaplano na magtanim ng labanos sa panahon ng pandemic, tamang-tama ang video na to sa inyo. Dahil ako po mismo ang magde-demonstrate kung paano po ginagawa ang pagtatanim from seed to harvest. Kaya hindi ko na patatagalin to mga guys. Simulan na natin magtanim. Happy gardening! Hello mga ka-Team Harvest, ito po yung seed packet ng labanos na i-review po natin. Ito po ay galing po sa East West Seed na ang variety po niya ay Speedy. So titignan natin kung maganda pa talaga itong seed packet na ito o talaga nga ba siyang Speedy talaga. So tara, buksan na natin. So mga guys, bubuksan na natin itong seed packet na ito. At tignan natin kung maganda talaga siya. Uy! Seed packet, no? Mukhang maganda ito. Hello mga guys, sa mga hindi pa po nakakakita ng buto po ng labanos o radish, ito po ang itsura niya, okay? At kung may napapansin po kayo nakakaiba na dahil kulay blue po yung kanyang coating kasi treated na po itong mga seeds na ito. Ganyan po ka-high-tech ang technology ng East West Seeds. Binibigyan na nila ng protection yung mga seeds laban sa mga fungus. Okay, so tara, itanim na natin. Hello mga guys, ito yung loam soil na nabili natin sa nursery at ito po ang magiging soil medium natin para sa ating labanos. At hindi po natin ma-check yung pH niya kasi sira po yung aking pH meter. So normally po, pag chine-check po yung soil pH nito, around nasa 6.5 to 7 siya. So okay na po yung pH na yon kung around 6.5 to 7 na po siya para sa ating labanos. So tignan natin kung talaga nga bang lalago ang ating labanos dito. So mga guys, itong soil nito ay binasa ko na kanina. So kailangan po is basang-basa na po yung lupa nyo. Then, itatanim na po natin itong labanos natin. So ang pinaka-general rule po ng paglulubog ng mga seeds is twice po nung buto. So bubutas na po tayo. Yan. So, ito po yung unang buto natin. Ito po yung pangalawa. Okay? Yan. So, ayan na yung mga seeds. Tatakpan na po natin siya. Okay? Yan. Tamang-tama na yon. Times 2 na po yon nung lalim, nung buto po na itanim natin na labanos. So, after po nyong itanim yung mga buto, didiligan na po natin siya. Yan. Ang ginagamit ko po is spray bottle para hindi po ganong lumubog yung mga buto. Make sure lang po na basang-basa po yung ating soil. So mga guys, tapos na natin diligan ang mga labanos seeds natin na galing po sa East West Seed na Speedy. Ilalagay po natin siya sa parteng malilim or pwede nyo pong takpan muna ng dyaryo or anything na pwedeng matakpan po siya para maprotektahan po siya sa init ng araw. At sa mga nagtatanong po kung ano pong paso ang aking ginamit, ito po ay 5-liter pot na PVC at kailangan po ay malalim. So ayan mga guys, ilagay na po natin dito sa lilim and see you after 3 to 10 days. Hello mga ka-Team Harvest, after 4 days, nag-germinate na ang ating labanos. So tara, tignan natin. Hello mga Team Harvest, ito na po yung mga nag-germinate na labanos after 4 days.
So kung mapapansin nyo po, yung dalawa pong seeds na tinanim natin, dalawa po ay nabuhay. So napakaganda po ng germination nitong galing po sa East West Seed na variety ay Speedy. So ayan mga guys, nakita nyo po at successful ang germination ng ating mga labanos. So maghihintay na lang po tayo ng mga ilang araw na lumabas yung tunay niyang dahon at saka tayo mamimili at maglalagay na po tayo ng abono. So see you after few days na maglalabas siya ng tunay na dahon. So ayan mga guys, after few days, meron ng tunay na dahon yung ating labanos na galing po sa East West Seed, yung variety po na Speedy. So yung labanos po natin ay hindi na po nagdaan ng transplanting, kaya pwede na tayo mag-apply once na lumabas na po yung tunay na dahon. So sa dalawang buto po na itinanim natin, tinanggal na po natin yung isa lang po yung ating i-demo. So yung gagamitin po natin na fertilizer ngayon ay ang 14-14-14 complete fertilizer na galing po sa Ramgo. So ngayon guys, at mag-a-apply na tayo. Tara, let's go. So ayan mga guys, at na-apply na natin siya ng fertilizer using po yung side dressing. So yan po ang tamang procedure po ng pag-apply ng side dressing method. Ito po ay binabaon sa lupa at hindi po sinasaboy sa paligid o pinipitik-pitik lang po sa paligid ng halaman. Ito po ay ibinabaon. Kasi pag ipinitik nyo lang po o sinaboy nyo lang po sa paligid, masasayang lang po. Lalo na pag natamaan po ng araw, mag-e-evaporate lang po yun. So, after po na maibaon yung fertilizer, diligan nyo na po. So, next application naman po ng ating fertilizer using po yung side dressing method is after 1 month. So, ganun lang po kasimple at ganun lang po kadali. So, susunod po natin hintayin ay harvest time na po ng ating labanos. Hello mga ka-Team Harvest, dumating na po yung time na pwede na po nating harvestin yung labanos na galing po sa East West Seed, yung Speedy variety. Ngayon po is ika-50th day na since nung siya ay nag-germinate. So tara, tignan na natin. Let's go! So ayan mga guys, ito ang itsura niya sa seed packet at ito naman ang itsura niya in actual. Kung makikita nyo, ayan, napakaganda ng ating labanos. Ayan, see? So ganyan po ang itsura ng kanyang mga dahon, pati ang bunga niya. Which is, ito ang kailangan natin, yung labanos, no? So yan na po ang itsura ng ating labanos 50 days after niyang mag-germinate. So yan ang mga dahon niya. Yan. See? At kung makikita nyo ang kanyang bunga, yan, napakasarap, no? Masarap itong ilagay sa sinigang, no? Yan. At ilagay sa mga soup. Pati po ang dahon nito ay masarap rin ilagay sa sinigang o kaya sa mga soup, no? Pwede rin isalad. So yan po yung ating labanos na galing po sa East West Seed na Speedy variety. So ini-encourage ko po kayo mga guys na gumamit po ng seed packet galing po sa East West Seed dahil napakaganda po ng tubo niya. So ayun mga guys, bago tayo mag-harvest ng labanos na galing po sa East West Seed, yung Speedy variety, at makita natin kung gaano kalaki itong labanos na ito on the 50 days old since nung siya ay nag-germinate. Magbibigay po ng tips si Kuya Aaron kung paano po magtanim ng labanos at malaki po ang tsansa na maging successful din po ang inyong harvest. Although napakadali lang po magtanim ng labanos, pero yung magpalaki ng bunga sa ilalim, yun po yung medyo komplikado ng konti. At karamihan po sa mga baguhan na mga farmers, mga gardeners na magta-try na magtanim ng labanos, kadalasan pong nangyayari sa kanila, puro dahon lang po ina-harvest nila. Walang laman sa ilalim. So katulad nito, nakita nyo may laman na sa ilalim. At ano yung mga pwede nyo gawin para mapalabas siya ng ganito. And even din po sa mga intermediate mga gardeners at farmers, nagkakaroon din sila ng problema kung paano po palakihin yung radish sa ilalim. So ito po ang aking first tip. So first tip,
kailangan pong ipa-soil test nyo ang inyong soil. So anything, bago kayo mag-start, ipa-soil test nyo ang inyong soil. Kailangan mababa ang nitrogen content ng inyong soil. Kasi kung mataas ang nitrogen content ng inyong soil, magdadahon lang siya, sigurado. At lalo na sa urban gardening, rini-recycle lang po natin yung soil. Lalo na kung gulay yung ating itinanim, tapos after ng gulay, tinaniman natin ng radish. So ang pwede nyo gawin is i-flush out nyo, diligan nyo ng diligan ng tubig bago nyo para matanggal yung nitrogen content. Pwede nyo rin ibilad sa araw or diligan nyo ng mainit na tubig para matanggal po yung nitrogen content doon sa soil. Then bago nyo taniman ng radish. So marami pong mga paraan. So isa lang po yun sa mga paraan na pwede nyong gawin. Okay, tip number 2. Once na nagiging leggy na or tumataas yung pinaka main trunk ng inyong labanos, habang tumataas ay suportahan nyo lang po ng lupa. Katulad po nito. Yan. Tatabunan nyo hanggang dito. Yan. Na makover siya. Para po hindi bumaluktot ang inyong labanos. Kasi pag hindi nyo sinuportahan yan, baluktot ang inyong labanos. Ikaw ba gusto mong baluktot ang labanos mo? Tip number 3, iwasan matuyan ang labanos at iwasan din na malubog sa tubig na matagal ang inyong labanos. So ibig sabihin, tama lang, no? So tama lang na moist ang inyong soil. So wag pong matutuyuan at wag pong mabababad sa tubig ng matagal dahil puputok po ang laman sa loob, lalo na kung meron ng laman ang inyong labanos. Tip number 4, dahil root crop po ang ating labanos, itanim po natin siya sa mabuhaghag na lupa o loam soil. Tip number 5, gumamit po ng mga low nitrogen fertilizers. Ako po, ang ginamit ko, triple 14, wala na po akong ibang isinidress, yun lang po. At kung organic naman kayo, pwede kayong gumamit ng vermicasti at magbasal po ng Dufo 0220. Ito po ay organic fertilizers na pwede nyo pong gamitin sa mga root crops katulad po ng labanos. Tip number 6, kung sakaling marami ang dahon ng inyong labanos, maraming dahon, maliit ang bunga, dahil po sa mataas na nitrogen content ng inyong soil, kailangan nyo pong mag-prune ng dahon. Magbabawas po kayo ng dahon. Kung ito po yung base at bumaba po doon sa 45 degrees yung dahon, ay i-prune nyo na. So ganun lang po. Katulad nito, mababa na siya at medyo luma na rin yung leaves, i-prune nyo na siya. Ganyan. So ganito lang po ang gagawin nyo. At ilagay nyo sa soup kung sakali. So prune pa ulit. Ayan. Oh. Mababa na siya, prune. Ito pa, nakikita nyo, i-prune nyo rin yan. Ayan, oh, prune. So, ganyan lang po karami ang dahon para mapunta po doon sa ilalim yung energy, hindi po doon sa dahon. At magkaroon kayo ng radish na katulad nito. So, ayun mga guys, at naibigay ko na sa inyo yung mga tips para maging successful ang inyong mga radish na maging ganito ang inyong bunga. So, punta na tayo sa pinakamagandang part ng video nito, ang harvest time. Tara, mag-harvest na tayo! So ayan mga guys, ito na at na-harvest na natin yung labanos na speedy na galing po sa East West Seed. So ang haba po niya is 5.5 inches at meron siyang 2 inches na diameter. So okay na, not bad. Pero sa huli, ito binigyan pa rin niya tayo ng bunga ng labanos. Although may sumabutahe po sa atin at binato itong labanos natin at ganito siya, biglang nagganyan na lang yung labanos. So dahil malambot po yung soil, natumba siya. So itinayo ko na lang ulit para makarecover yung ating labanos. At yung bato na nakita ko, ganyan po kalaki. So nandito yung bato at kaganyan na yung labanos. So wala naman po akong magagawa dahil tuloy-tuloy po ang documentary ng ating video. So tinuloy ko na lang. At kahit paano naman tinignan ko, nakarecover yung ating labanos sa stress. Siguro kung hindi na stress itong ating labanos, siguro mas malaki pa ng konti ito. Okay? So ayan, at i-rate na natin itong labanos na galing po sa East West Seed na ang variety po ay Speedy. So ayan mga guys, simulan natin sa seed packet. Ang seed packet nila ay napaka-professional at napakaganda po ng front cover ng kanilang seed packet. Talagang may engganyo kang bumili. Kulay green na may magagandang letter at picture ng labanos. At ang mga seeds niya ay protected with the foil. So ganun ka-professional ang East West Seed. Nandun rin sa loob, pagbukas nyo ng libreta, nandun rin yung mga instruction kung paano magpalaki ng labanos na Speedy. So bibigyan ko ng 10 ang seed packet. Germination, napakaganda ng germination, tumubo agad.
So bibigyan ko ng 10 ang germination. At regarding naman po sa pag-aalaga, sa pagpapalaki ng labanos na to, bibigyan ko po siya ng 10 dahil napakadali po niyang alagaan. At kahit po nasa butahe na siya, ayan o, ito yung tama ng bato. Tinamaan siya ng bato. May bumato sa kanya. So kahit tinamaan siya ng bato, ayan, binigyan ako ng kahit papano 5.5 inches na labanos with 2 inches diameter. So ang overall rate ni Kuya Aaron ay 10. So rin-recommend ko po ito sa mga magtatanim po ng labanos. Rin-recommend ko po ang East West Seed, yung Speedy brand. Baka naman, ha? So ayun mga guys, sana marami kayong nakuhang sustansya dito sa video nito at marami kayong napulot talaga mga tips kung paano po magpalaki ng labanos at makaharvest kayo ng mga labanos katulad nito, okay? So nagpapasalamat po ako sa mga loyal Team Harvest subscribers, mga likers, mga dislikers at mga silent viewers na wala pong sawang nanonood po sa aming channel. At kung bago ka dito kaibigan, i-click mo na yan subscribe button at i-click mo na rin yung bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. At kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, huwag kalimutan pong mag-like at mag-comment sa baba kung meron po kayong mga katanungan kung paano po magtanim ng labanos. At pwede rin po kayo mag-suggest para po sa ikaganda po ng aming channel. So maraming salamat po mga guys. Mag-iwan po ako ng makatagang habang may Team Harvest, impormasyon ay lagi mong harvest. So hanggang dito na mga guys and hope to see you on our next vlog. Bye-bye!